Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. May kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkatawain ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po tayong naririto sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Praise God! Good morning! Sa salitang mga Cebuano, pagdayeg sa Ginoo maayong bugtan igsuon ug diha kang Kristo, ha? Praise God, hallelujah. Naririto tayo upang muli pagsalusaluhan at pag-aralan ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't halina po kayo mga kapatid, muli bawat isa sa atin ay ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng pagpapala, biyaya at himala ng Diyos ngayong umaga. Isang maulan at mabagyong araw po ng Miyerkules. Walang imposible sa Diyos. Praise God! Walang imposible sa Diyos! Hallelujah! Wala tayong broadcast kahapon dahil si Pastor ay mayroon pong appointment na maaga, ha? Praise God! Meron po akong date with my doctor. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa bansang Canada who are now watching from work. Brother Israel,
And Sister Marilu Quinto, good afternoon sa iyong mag-asawa ha, at sa inyong anak na si Chelsea. Nanalig sa Diyos walang imposible. And from San Pedro, Laguna, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Bob Yuson atendido. Yes, I'm okay, Brother Bob. At ganun din ang kanyang may bahay na Sister Becky Acuña atendido at ang kanyang mga anak at ang kanilang mga apo na sina Ali at Ado. Nais mo ba? And mula rito sa Las Piñas, praise God, Brother Fred Lopez. Good morning kapatid at sa iyong asawa na si Sister Lori at sa iyong mga anak na sina Angel at Jello at sa iyong apo na si Sophie at gayon din kay Nanay Letty Ignacio. Kasiyahan, pag-ibig ng Diyos. And from Canada, praise God, good afternoon Sister Nemia Tupasta Pulaw at sa iyong mga kasama na sina Diana JR at ang inyong mga apo na sina Maxine at Mia. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Sir Becky Garcia ng BF Resort Drive. Good morning Maring Becky at kay Kim at kay Mary. Lapit sa Diyos. At mula naman po dito sa Aristocrat Subdivision, binabati natin, praise God, a blessed rainy morning, Pastor, and to everyone. Pagbati sa atin yan ni Sister Ningneng Moreno Ragasa. Praise God, good morning din sa iyo, kapatid, at kay Brother Francis Ragasa, at sa inyong mga po na sina Gogo Goten at Gohan, at kay Manager Prishan. Nais mo ba ng buhay na And from Dasmariñas, Cavite, bumabate. Good morning everyone. Happy rainy day to us all. Yan ang pagbati sa atin ni Sister Norma Ablas. sa Diyos walang imposible? And from Doña Josepa Subdivision, good morning Sister Rose Tasipit. At sa iyong asawa na si Brother Romy at sa iyong anak na sina Ruru at Ruby Rose. Walang sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa Barras, Rizal, binabati natin Sister Grace Painsan. At gayon din sa iyong mga kasama dyan, Sister Grace ha, yung mga anak, asawa at mga apo. Sa Diyos walang imposible. And good morning kay Brother Raimundo Ruel Galvez. Kapatid, saan ka ngayon nakadestino? Saan ka ngayon nakikinig? Kung saan ka magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Mapagpalang maulan na umaga sa ating lahat ang pagbati ni Brother Max Sadon Tapulaw ng CAA. Gayon din sa iyo, Brother Max ha? At sa iyong mga kasamaan dyan, kina Diane Lee, Daryl at Russell. At sa iyong mga apo na sina Shekaina, Penpen at Kenken. And mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite, binabati natin. Good morning, Pastor at mga kapatid. Thank you, Lord, for the day. Tunay, O Diyos, na wala kang katulad at walang higit sa iyo. Hallelujah, praise God. Yan po ang maagang pagbati at may hatid na salita ng Diyos at kalakasan sa ating umagang ngayon, si Brother Lloyd Nebres. At ganun din sa iyong may bahay, Sister Aida, at sa iyong mga anak, ha? Praise God. Hallelujah, na sina L.A., Adrian at Loida, at sa iyong apo na sina Liza at EJ. And good morning din po kay Nanay Carmen Saumido. Tapos na bang magsumba, Nanay? Good morning po, Pastor. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng sa Diyos wala imposible. Yan ang pagbati sa atin ng ating super sumbager na si Nanay Carmen Saumido at kay Tatay Nick Saumido. And from Makati City, binabati natin Maria Teresa Pinky Painsan. Good morning kapatid na Pinky Painsan at sa iyong mga mahal sa buhay. At muli rin po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor at mga kapatiran. A blessed day to all. Pagbati ni Sister Emmy Diaz. At ganun din sa iyong mga anak na kasama dyan na nagtatrabaho sa inyong tahanan kina Jonah, Ivy at Reg. At sa iyong apo na si Rayhan. Na ikaw ay pagpalain. And
from St. Joseph Subdivision, good morning, Maring Alice Daser Durano, at kay Pareng Nap, good morning, at sa iyong anak na si David. Mapagpalang umaga sa ating kapatid April Eusebio. Good morning po kapatid na April. Taga saan po si Sister April? At maganda at mapagpalang umaga sa iyo at welcome po sa programang ito. Praise God! Hallelujah! Pagpalaan po ang inyong buong sambayan kapatid na April Eusebio. And from San Antonio, mula po sa Angela Village, praise God, kapatid na Jessie Castillo, good morning. At sa iyo nga po praise God, at sa iyo mga kasama dyan sa inyong tahanan. At ganoon din po, good afternoon from Canada. Binabati natin Sister Rosemary de la Cruz and Brother Gilbert de la Cruz. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak, Okay, bago natin ipagpatuloy ang ating pariyan, tayo dumako muna sa panalangin. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilahin, itataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, sa isang panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Iminulat at binuksan po ninyo ang aming mga mata upang sa gayon, O Diyos, ay patuloy po naming maranasan ang iyong kabutihan. Sa araw na ito, kami po ay maglilingkod sa iyo at aming hiling at dalangin, Ama, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming kalagitnaan upang kami samahan, gabayan, turuan sa iyong mga salita. At sa araw na ito, O Diyos, ay amin pong inaangkin ang mga taglay na kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay upang sa gayon ay lubos ka pa naming makilala sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. At patuloy, O Diyos, na magkaroon po ng kasagutan at katugunan ang aming mga panalangin, sapagkat at sabi mo, Ama, kung kami mananatili sa iyo at ang iyong salita ay mananatili sa aming buhay, hingin namin ang lahat ng aming maibigan at ito ay iyong ipagkakaloob. Kaya naman sa mga oras nito, Ama, kami po ay patuloy na sama-samang magbubulay-bulay, mag-aaral at magsasaliksik ng iyong mga salita. Pagharian po ninyo kami sa umagang ito, lalo na po ako na yung lingkod na siyang maghahatid at maghahayag ng iyong mga salita. Ama, sa umagang ito ay lapatan po ninyo ko ng kaalaman at karunungan. Ang iyong kalooban nawa ang maganap at mangyari sa kabuuan po ng programang ito. At nawa, O Diyos, ay walang anumang makagambala at makaabala sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Kaya naman, takpan po ninyo kami at balutin ng iyong proteksyon sa araw na ito. Sinasansala namin ang lahat ng gawa ng kaaway. At kami, O Diyos, ay malayang makalalapit muli sa iyong banal na trono. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na muli ay ipararanas po ninyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga nakasubaybay sa programang ito, saan man sila naroroon, O Diyos, na panig ng mundo. O God, mangusap ka po sa kanila. Gamitin niyo po kami, Panginoon Diyos, sa umagang ito na sama-samang maipahayag namin at mahigbagi namin ang gawain ito. Ang lahat ng ito dalangin namin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Amen to that. Hallelujah. Praise the name of the Lord our God.
Praise God. Good morning, good morning. Sabi po niya, blessed Wednesday morning to all our dearest Jesus and to our beloved Pastor Manny Dalena. Praise God. And Pastor Tony Rodeo, God bless po. Yan ang pagbati sa atin ni Sister Edeldida o Eldida Bienbiyahe ng Pulang Lupa, Las Piñas. Good morning po, Sister Eldida, at sa iyong mga kasama diyan sa inyong tahanan, ha? And from Florida, US of A, good afternoon, Sister Apple Pinsan Magana at kay Brother John Magana. Isang mapagpalang hapon sa inyo diyan sa US of A, Florida. And from Molino, Bacoor, Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Zenny Ilyescas. At gayon din sa iyong asawa na si Brother Ray Ilyescas Jr. At sa inyong mga anak na sina Janet at Shiny Ilyescas. Hallelujah! Naisip lang tapusin. At pagbati rin sa ating kapatid mula po dito sa Las Piñas. Praise God. Talon 1 kay Architect Leo Rosas. Good morning, Architect. At kay sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas. Sabay na rin natin mula pa rin dito sa Las Piñas, Sister Lorna Gonzales. Ganon din ang iyong mga apo at ang iyong mga anak, Sister Lorna, ang Mighty Gonzales. Lagi forever ang kanyang tawa. And from Canada, binabati natin. Good morning, everybody. God bless po. Yan ang pagbati sa din ni Sister Chiki Nadia Zobre Peña. Praise God. Gayon din sa iyong asawa na si Brother Edison at kay Sister Leia at sa iyong mga anak na sina Isabel Rain at Jed. And all the way from Isabela, praise God, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Bernadette Cortez. Praise God. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha, Sister Bernadette. Hallelujah sa iyong mga mahal sa buhay. And from Dasmariñas, Cavite, binabati natin Brother Luisito Miquiabas. Good morning, Brother Louis. At sa iyong may bahay na si Ate Eloy Labis Miquiabas. Sa kahirapan ay walang And from TS Cruz Subdivision, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, ang ating kapatid Sister Marilyn Soribio. Good morning, Maring Marlene. At sa iyong mga anak, ha? Praise God, na sina Elaine, Elay Kadjalay at sa iyong manugang na si SPO1 Arnold Bautista. And from Baras Rizal, good morning, Sister Ginger Robles. Good morning, kapatid, at kay Kylie Ashantia. At sa iba pa nyo pang mga kasama dyan sa inyong tahanan sa Baras Rizal. At mula naman po dito sa Las Piñas, binabati natin isang mapagpalang umaga, Jasmine Tupas, Puruganan. Good morning, kapatid. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Praise God. Ngayong umaga, mga kapatid, handa na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang mensahe po natin ay karugtong po ng aking mensaheng inihatid nung araw ng linggo. Praise God, dahil hindi po ito natapos at atin pong ipagpapatuloy sa buong isang linggo ang mensaheng ito, ang pag-aaral na ito, that God is asking something of you. Praise God. Hallelujah. Ito po ang ating pong tatalakayin at ito po yung ito po yung ikalawang yugto, mga kapatid, ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral, praise God, tungkol po sa hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. Naalala po ninyo, nung nakarang linggo, praise God, hallelujah, na tayo po ay sama-samang palagi na kapag tayo nagkakatipon tuwing araw ng linggo, ay naroon po tayo upang tayo'y sumamba sa Diyos, pasalamatan siya sa lahat ng mga bagay na ating hinihingi sa panalangin. Praise God. At natiyak natin at nasisiguro po natin na tayo kailanman ay hindi na pagkakaitan ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Praise God. At ang isang katunayan yan ay napakarami pong mga talata sa Biblia na naghihimok sa bawat isa sa atin na humingi at laging lumapit sa kanyang banal na trono. Praise God. Tama po ba, mga kapatid? No? Never na napahihindian tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise God.
Hallelujah! Kaya nga masasabi po natin na mula po rito sa mga talata sa Biblia, praise God, sabi nga ng John 6:37 na ang lahat ng sa akin ay ibinigay ng Ama, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang kaparaanan ay hindi ko itataboy. Hindi itataboy. Ibig sabihin, kapatid, 100% hindi ang Diyos ay hindi tayo pagdadamutan, hindi niya tayo pagkakaitan. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Hallelujah. Yan ay isang likas na katangi ang taglay ng ating Panginoon na nais niya na ang bawat sa atin ay tumulad. Praise God. Alalahanin po natin, tayo po ay hinuhulma, no? Dumadaan tayo sa proseso ng paghulma upang maging kalarawan ng kanyang anak na si Kristo. Dahil yan naman po ang pangunahing layunin, kaya nga nang sinabi ng Ama na likhain nga natin ang tao ayon sa ating wangis. So tayo po ay nasa proseso po na kung saan ay hinuhulma tayo, itinutugma tayo sa kanyang pagkatao. At isa na po rito sa katangiang ito ay ang tayo ay kumbaga katulad niya na hindi kailanman nagtatanggi, no, hindi kailanman nagtataboy at hindi kailanman nagkakait. Iyan po ang nais ng Diyos, no, na siya po ay atin pong kung ano man po yung nais niyang hingin sa atin, no? Praise God. Hallelujah, sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin yan mga kapatid. Mga bagay na hinihingi sa atin ng Diyos na hindi natin dapat pagkaitan, hindi natin dapat itanggi, sapagkat ito ang isa sa mga susi at paraan ng tayo ay makaranas ng isang mabuti at matagumpay na pamumuhay. Amen po ba mga kapatid? Praise God! Gusto nyo bang mapaganda? Gusto nyo bang mapabuti ang inyong pamumuhay kahit nasa gitna ng krisis, kahit nasa gitna ng pandemya, kahit na nasa gitna tayo ng COVID-19 na ito, na kung ano-anong klase ng mga variant ang lumilitaw, mga kapatid, ha? Praise God. Ang unang tatlong ibinigay ko po sa inyo nung nakaraang araw po ng linggo, kung kayo po ay nakinig at kayo po ay nakasubaybay sa ating pong online worship service nung araw ng Sunday, ang unang hinihingi niya sa atin ay atensyon. Mga kapatid, tinatawag niya ang ating atensyon, ang ating pansin when it comes to His Word. Praise God. Hallelujah. No? Kaya nga ngayong umagang ito, patuloy na hinihingi ng Diyos ang inyong atensyon. Alisin nyo na muna po yung inyong mga alalahanin tungkol sa inyong tanghalian ngayon o tungkol sa inyong mga gagawing gawaing bahay o anumang makapag-aantal at makakaagaw ng atensyon sa inyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ngayon mga kapatid, ay ituon muna natin. 1 oras lang naman to magbibigay tayo ng atensyon sa ating Panginoon Diyos. Ha? Napakahalaga. No? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo nakarang araw ng linggo, 6 na beses na palaging binabanggit ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ang may mga pakinig ay upang makinig ay makinig. Praise God. At ang may pakinig ay makinig. 6 na ulit, kapatid. Hallelujah. Tandaan po natin, ang taong hindi marunong na makinig, kailanman ay hindi siya magtatagumpay sa kanyang buhay. Tama po ba? At yan ay alam naman po natin sa karanasan ninyo bilang mga magulang sa inyong mga anak. Kaya nagtatagumpay ang ating mga anak ay dahil sa kanilang pakikinig sa payo ng kanilang mga magulang. Pero may mga anak na napapariwara, may mga anak na hindi ho nagtatagumpay. Bakit? Hindi sila nakikinig. Praise God. At bakit po tayo dapat makinig sa Diyos? Bakit kailangan natin ibigay ang atensyon natin sa Panginoon? Dahil madali tayong makalimot, mga kapatid. Tama po ba? Praise God. Bawat isa sa atin ay napakadaling makalimot. Hallelujah. Praise God. Tama? Pagka tayo'y nakatanggap na ng biyaya at pagpapala, nalilimutan na natin yung ating mga tungkulin sa ating Panginoon Diyos. Hindi na natin siya tinatapunan ng atensyon, ng pansin dahil na nga sa mga biyaya at pagpapalang na ipagkakaloob niya sa atin. Okay? Ikalaway, hinihingi niya ang ating puso, kapatid. Praise God. Bakit hinihingi niya ang ating puso? Kasi ang ating puso ay likas ng mandaraya at masama. Tama po ba? Praise God. At hinihingi niya ito para palitan ng bago. Praise God. Hallelujah! Tandaan po ninyo, mahalaga, mga kapatid, na isinusuko natin ang ating pong puso sa ating Panginoong Diyos. Ha? Ikatlo, hinihingi niya ang ating pagsunod. Ito ang isa sa mga bagay na dapat po nating ibigay
sa ating Panginoon Diyos dahil ang pagsunod ay isang paraan para patunayan na mahal natin at iniibig natin ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Ang pagsunod ay isang paraan din po ng pagsamba natin sa Kanya. Hallelujah! Ikatlo, ang pagsunod ay ginagantimpalaan ng ating Panginoong Diyos. Praise God! At ngayon pong umagang ito, dadako po tayo sa ikaapat. Ikaapat po na bahagi ng ating pong mensahe na pinamagatan po natin. Ang Diyos ay mayroong hinihingi sa iyo. Ang tanong ngayon, ibibigay mo ba ito sa Kanya? Praise God. Handa ba kayo? Bukal ba sa inyong kalooban na anuman ang hingin ng Diyos sa iyo ay iyong ipagkakaloob sa Kanya? Praise God. Amen? So, ikaapat mga kapatid na hinihingi ng Diyos sa atin ay ang ating pagmamahal. Ang ating pag-ibig. God is asking love to you this morning. Maring sabihin nyo sa akin ngayong umaga na, Pastor, mahal naman namin ang Diyos. Simula pa nang siya'y nakilala ko, simula pa nang siya'y tinanggap ko, minahal ko na ang Diyos. At wala naman siguro sa atin na magsasabi na hindi niya mahal ang Diyos. Tama po ba? Kahit sinong tao at anong klaseng tao ka man, siguradong sigurado ako sasabihin mong mahal mo ang Diyos. Kaya sabihin man o hingin ng Diyos ang pag-ibig ko sa Kanya, hindi ako mag-aatubiling ibigay ito sa Kanya. Dahil mahal ko nga ang Diyos. Amen po ba? Walang question. Alam ko, mahal ninyo ang Diyos. But, siguro marahil, ang nais ko lamang liwanagin sa inyo ngayong umaga, kung mahal nga natin ang Diyos, ang tanong, buo mo bang ibinibigay ang pag-ibig mo sa Diyos? Yung bang pag-ibig mo sa Kanya ay katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan? Ha? Yung bang pagmamahal na iniuukol at ibinibigay mo sa Diyos ay yung bang Kanyang utos na binanggit sa aklat ng Marcos 12:30? Ano ang sabi po rito mga kapatid? Mark chapter 12 verse 30. Ito ang hinihingi sa atin ng Diyos. And you shall love the Lord your God with all. Sabihin nga ninyo, all. With all your heart. With all your soul. With all your mind. And with all your strength. Praise God. All heart, all soul, all mind, and all strength. So, ibig pong sabihin, the kind of love that God is asking for us is a 100% love. 100%. Ang inihingi niya sa iyo, hindi kalahati, Ang inihingi niya sa iyo, hindi 3/4, hindi 1/4, hindi 1/8, kundi buong buo. Praise God. Hallelujah. Ngayon, balikan natin ang tanong. Gaano mo ipinagkakaloob ang pag-ibig mo sa Diyos? Kapatid. Hallelujah. Dahil kung nais mong maging mabuti at gumanda ang takbo ng iyong pamumuhay sa mundong ito, subukan mong ibigay ng buo ang pag-ibig mo sa Diyos. Tinitiyak at sinisiguro ko sa iyo, mapapaganda ang buhay mo.
masusumpungan mo ang tama at maganda at mabuting pamumuhay. Naalala nyo ba ang madalas na ipayo ng mga magulang sa mga anak nila na nagmamahal? Ha? Malimit na ang paalala nila na kung magmamahal ang kanilang mga anak ay huwag namang ibubuhos ng todo-todo at magtira naman para sa kanila. Bakit po? Ha? Bakit po? Ha? Ano po ba ang kinatatakutan nila sa mga anak nilang nagmamahal ng todo-todo sa kanilang mga kasintahan, sa kanilang mga asawa, ha? Sa kanilang mga anak? At wala na halos itinitira para sa kanilang mga sarili. Ito po ang resulta, mga kapatid. Pag sa tao natin ibinigay ng buo ang 100% mong pag-ibig, unang-una, kapatid, nawawala ang iyong respeto sa iyong sarili. Pag sa tao mo ibinigay. Bakit po, pastor? Kasi sa sobrang pagmamahal, kahit na ikay sinasaktan, kahit na ikay binubugbog, niloloko ka na, tinitiis mo. Dahil ang katuwiran mo, mahal na mahal ko siya. At ayokong mawala siya sa buhay ko. So, nasa na ang respeto mo sa iyong sarili? Kapatid, dahil sa sobrang pagmamahal at ang mas malala pa, pag iniwan sila, hindi nila matanggap at nagsisimula ng gumuho ang mundo nila dahil sa labis nilang pagmamahal. At ang dahilan ng lahat ng yan ay dahil mali ang pinagbigyan nila ng 100% pag-ibig. Tama ba, mga kapatid? Nakita niyo yung mga sobrang magmahal? Titiisin nila lahat. Kahit lokohin sila, naku, praise God. Ewan ko lang po, Yung kahit hindi na tama ang ginagawa, nakakapanood ba kayo doon sa mga palabas, doon sa magpakailanman, na 2 asawa sa iisang bahay dahil sa labis niyang mahal yung kanyang asawa? Titiisin niya na 2 sila dahil, naku, hindi ko lang po, dahil mali, mga kapatid, sa takot na iwanan siya. Sa takot na talikuran siya, tatanggapin na lang niya. Nawala na ang kanyang respeto sa kanyang sarili. May mga anak naman kung minsan, dahil sa sobrang pagmamahal ng nanay, kahit sagot-sagutin siya, kahit anong gawin sa kanya, dahil ang katuwiran niya, mahal ko ang anak ko. Kapatid, ngayong umaga, kabaliktaran ito sa Diyos, kay Lord. Pag sa Kanya mo ibinigay ng buo ang pag-ibig mo, magiging karespeto ka sa Kanya. At di niya tayo kailanman sasaktan at iiwan. Amen po ba? Hallelujah! At kailanman hindi ka lolokohin ng Diyos. Pag sa Kanya mo ibinigay ang 100% hinihingi niya, iwanan ka man ng lahat ng nagmamahal sa iyo. Pero ang Diyos hindi Kanya iiwanan. Hindi Kanya tatalikuran. Sa katunayan, tayo pa nga ang nanloloko sa Diyos, pero ganun pa man, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord our God! Kaya, kapatid, hindi question kung mahal mo ang Diyos. Alam ko mahal mo ang Diyos, pero ang tanong, gaano mo siya kamahal? Ilang porsyento ng buhay mo ang ibinibigay mong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Gusto ng Diyos, maliwanag na binasa po natin, all. Wala kang ititira sa iyong sarili. Dahil hindi ka naman lolokohin ng Diyos. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Bakit po kailangan ibigay lahat-lahat sa Diyos ang pag-ibig? Bakit po?
Isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na si Chopilo Egipto Jr. Wow naman, ang ganda ng kanyang abilido. Egipto, praise God. Tagasan po si Brother Chopilo. Praise God, hallelujah. Glory to God. So maliwanag yan mga kapatid. Ha? Una, kung bakit na hinihingi ang 100%, hindi kalahati, hindi 3/4, hindi 1/4, hindi 1/8, hindi kaunti, kundi lahat, buo, ay upang maisagawa natin ang kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Yan ang dahilan. If you have given your 100% love to God, hindi ka makatatanggi sa ipinagagawa niya sa iyo. Mahirap man yan, gagawin mo dahil sa ibinigay mong pag-ibig sa Kanya. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." Hindi mabigat. Sabi rito, "For this is the love of God." 2 John 1:6, ano sabi? And this is love. This is love. That we walk according to His commandment. This is the commandment that you have heard from the beginning, that you should walk in it. Hallelujah. At sa Ebanghelyo pa rin ni Juan, sa talatang 15 ng kabanatang 14 at talatang 23. Sabi dito sa 15, John 14:15, "Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Si maliwanag tutuparin ninyo ang utos ng Diyos. Talatang 23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan." Wow! Pinananahanan tayo ng Diyos kapag ang 100% pag-ibig ay ibinigay mo sa Kanya. Hindi ka mahihirapang gawin ang mga salitang ipinagagawa niya sa atin. Amen po ba? Mas magiging magaang ang lahat para sa atin, mga kapatid. Kung buo. Kung minsan kasi napakahirap sundin ang utos ng Diyos. Yan ay mahirap kung hindi buo ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Nakita nyo yung mga kalalakihan na talaga namang todo o mga kababaihan na todo at buhos ang kanilang pagmamahal sa tao, sa kanilang mga partner sa buhay. Kung ano man ang ipinag-uutos, gagawin at gagawin nila yan. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Handang magpaalipin. Praise God! Kung minsan nga, sasabihin na lang ng mga kababaihan, hindi yata asawa ang hanap mo Katulong yata o alipin ang hanap mo Di ba mga ganong mga kataga? Praise God! Hallelujah! Dahil sa sobrang pagmamahal nila, sunod lang sila ng sunod. Bakit kaya hindi natin pwedeng gawin ito sa Diyos? Samantalang kapag sa tao ito, sinasaktan tayo. Kapag sa tao ito, binibigo tayo. Pero ang Diyos kailanman, kapag ka ibinuhos mo ang 100% mong pag-ibig sa Kanya, kapatid, tinitiyak at sinisiguro ko po sa iyo, ngayong umagang ito, mapapaganda ang buhay mo. Magiging maganda ang takbo ng pamumuhay mo, ang takbo ng iyong kabuhayan, ang takbo ng iyong karir, magiging maganda. Bakit? Dahil ang 100% pag-ibig mo ay iniukol mo lamang sa Diyos. Amen po ba? Wala kang ibang pinag-uukulan ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen po ba mga kapatid?
Hallelujah. Ikalawa kapatid, bakit kailangan 100%? Upang mas madali para sa atin ang magpatawad. Ayan. Dito sa aspetong ito nahihirapan ng marami ang magpatawad, lalong-lalo na kapag talaga namang malaki ang kasalanang ginawa sa kanila. Yung sila po ay ginawa ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay, nang sila ay siniraan, nang sila ay tinakbuhan, nang sila ay kumbaga ginawa ng hindi maganda sa kanilang relasyon. Praise God. Lalong-lalo naman yung mga nagkamali sa kanilang mga relasyon. Di ba? Na may mga pasakali pa at mga sabi pa na hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Praise God. Hallelujah. Praise God, kaya kitang patawarin pero hindi ko magagawang limutin ang ginawa mo sa akin. Mahirap para sa atin ang magbigay ng tawad. Praise God. Hallelujah. Pero anong sabi po ng unang Pedro, kabanatang 4, talata po ay 8. Anong sabi rito? Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ang linaw niyan, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos nga nagbigay sa atin ng 100% pag-ibig niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kahit na napakasama ng ginawa natin sa Panginoon Diyos. Di po ba, mga kapatid? Hallelujah! Sa maliwanag dito, kapag meron kang ibinigay na 100% at buong-buo ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka mahihirapang magpatawad. Mga kapatid, baka hanggang ngayon, meron pa kayong kinikimkim na galit at sama ng loob. Yung mga past, na hanggang ngayon dala-dala nyo pa. Ilang sentenaryo na ba yan dala ninyo? Ilang ano na ba yan? Dekada na ba dala nyo yung galit at poot ninyo? Abay, magpatawad na po kayo. Alisin na ninyo yan. Kaya ninyo hindi magawang magpatawad dahil hindi buo ang pag-ibig na ibinibigay ninyo sa Diyos. Praise God. Alalahanin ninyo si Pablo. Isang mamamatay tao, hindi simpleng tao ang pinapatay niya. Ang pinapatay niya, mga Kristiyano, mga mananampalataya, and yet, natanggap siya ng mga alagad. Pinatawad siya ng mga alagad, pinatawad siya ng Diyos. Tama po ba? Gustong-gusto nating tayo patawarin ng Diyos, pero hindi naman natin magawang magpatawad sa iba. Anumang bagay na hinihingi natin sa Diyos, ibigay natin sa iba. Kung humihingi ka ng tawad sa Diyos, ibigay mo muna ang tawad sa kapwa mo bago ka humingi ng tawad sa Diyos. Dahil hindi mo maibibigay ang isang bagay na, kung baga, hindi mo matatanggap ang isang bagay na hindi mo naibibigay sa iyong kapwa. Paano mo tatanggapin ang kapatawaran ng Diyos kung ikaw ay hindi marunong magpatawad? Praise God. Hallelujah. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Good morning po sa ating mga kapatid, kay Sister Lioby Palomares ng Sukat Paranaque at kay Brother Rudy Palomares. At gayon din po kay Sister Lily Pangilinan and Brother Albic Pangilinan. Good morning po sa inyo. At sa iyong mga anak na sina Alem at Jeremy. At gayon din po kay kapatid na Mami Lydia Mendrique Magana. Good morning po, Mami Lydia. At sa iyong mga apo, praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ganun din po, isang mapagpalang umaga po from Bacoor, City of Cavite, kay Brother Don Manuel. Ito ang kapatid natin na napakayaman. Pangalan pa lang, mayamang-mayaman na. Don Manuel. Good morning. At gayon din kay Doc Daisy Manuel, Praise God. Hallelujah. At mula sa Baras, binabati rin natin na isang mapagpalang umaga si kapatid na Jojo Robles. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Glory, glory to God!
ang isip, di malaman ang Ikalawang dahilan. Ikatlo. Ikatlo kung bakit kailangan 100% ang ibinibigay nating pag-ibig sa Diyos ay upang hindi tayo mapagharian ng anumang takot sa ating buhay. Para wala hong puwang ang takot, walang puwang ang alalahanin, walang puwang ang pangamba sa buhay mo, kapatid. Once that you give your 100% love to God, you love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, walang lugar si takot. Yes. Tandaan ninyo, sabi ng 1 John 4:18, ano sabi ng 1 John 4:18? Walang takot sa pag-ibig, kundi ang perpektong pag-ibig, ang 100% pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa, sinabi rito hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig o hindi pa 100% ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, kung perpekto o 100% ang pag-ibig na ibinibigay mo sa Diyos, wala ka nang dapat pangambahan pa. Kahit na anong klaseng variant pa yan ng COVID, sabihin na nila ang lahat ng pinakamabagsik na variant ng COVID, hindi ka matatakot dahil ganap at sakdal ang pag-ibig mo sa Kanya. Panatag at payapa ang buhay mo dahil ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa iyo. Amen? Gaya ng sinasabi ng propeta ng Diyos na si Isaac. Anong sabi po rito, mga kapatid? Sa sulat niya kay Isaac, Kabanatang 43, talatay 1 hanggang 4. Unang bahagi, sabi rito, ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel na tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubo sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Wow! Hallelujah! Praise God! Amen! Yan ang pangako ng Diyos. Ganon din sa aklat ng Roma 8. Anong sabi ng Roma 8:35 hanggang 39? Sinong maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian? Ang kahapisan? Ang pag-uusig? Ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang taba? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa batayan. Hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa. Higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang COVID, kahit anong klaseng COVID yan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang mga ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Oh, hallelujah! Amen po ba? Praise God! Glory to God! Hallelujah! Oh, praise the name of Jesus! Glory! Wala kang ikatatakot, kapatid. Alam nyo, sabihin ko po sa inyo ng tapatan, ako po'y galing kahapon sa aking cardiologist, Nagpa-check up po ako sa aking cardio. Follow-up check-up lang, Matagal po kasi kaming nagpalit po ako ng cardio dahil hindi na ako makarating doon sa hospital diyan sa may Parañaque dahil nga po sa COVID
Alam niyo, sabi sa akin ng cardio nung sinuri niya ako, mahina pa rin, sabi niya, Pastor, mahina pa rin ho ang puso ninyo. Mahina pa daw ang puso ko. Kaya gusto niya akong dumaan sa 2D echo at magpapa-x-ray. Praise God. Pero, tingnan po ninyo, natatakot ba si Pastor Manny? Nangangamba ba ako sa sinabi ng doktor? Nagpapasalamat ako sa kanyang mga paalala sa akin, sa kanyang diagnose sa akin, sa kanyang mga sinasabi bilang paalala, at kailangan ko ito'y pahalagahan. Pero hindi po ako nangangamba, hindi po ako natatakot dahil alam ko, mahal ko ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos, ang sa akin ay nag-iingat. Kaya kita nyo, kahit sumisigaw-sigaw ako dito, mga kapatid, tignan po ninyo. Ikabilin-bilin na ng doktor sa'yo. Sa akin, mahina pa ang puso ko. Chinek niya ako, sinuri niya ako. Hallelujah. But, the way na ipinakikita ko po ang aking pananampalataya sa Diyos, dahil inaangking ko na ako ay pinagaling na ng Panginoon, praise God, so, kailangan ipakita ko, ipamalas ko, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise God! So lahat ng takot, papawiin, pagka ikaw ay mayroong 100% pag-ibig na ibinigay mo sa Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Ano man ang sabihin ng mundong ito, patuloy tayong mga hawakan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Patuloy mong pangahawakan ng mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Hindi natin binabaliwala itong mga health protocol na ito. Sumusunod tayo diyan. Bilang mamamayan, susunod tayo sa kanilang mga utos, sa kanilang mga health protocol. Praise God, susundin natin yan. Hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil tayo ay isang mamamayan na marunong rumespeto sa ating batas at sa paalala ng ating mga pamahalaan. Yan ang ginagawa natin. Pero hindi tayo kailanman mapaghaharian ng takot. Hindi tayo kailanman panghihinain ng takot na ito. Dahil alam natin na higit na makapangyarihan ang sumasa atin kaysa nasa sanlibutan. Greater is he that he is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang sumasa atin kaysa nasa sanlibutan. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Glory, glory to God! Gulo ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang At ito pa ang kagandahan. Kapag ka 100% pang-apat mga kapatid, pag 100% ang iyong pag-ibig sa Diyos, hindi mo ito kinukulangan na hindi mo pwedeng, Lord, no? Lord, itong aking negosyo ay hindi ko muna isasara, Lord. Ha? Pag araw ng linggo, balato mo muna sa akin, Lord, dahil mas malaki ang kita. Ha? Hindi po ganoon, ha? Hindi 100% 'yon. Praise God. Lord, mag-overtime muna ako. Baka kasi ako, pag hindi ako nag-overtime, baka bumaba ang performance ko. Praise God. Hallelujah. Kapatid, tandaan po ninyo mga kapatid, ang promotion at performance hindi nakabatay yan sa mga boss ninyo, ha? Nakabatay kay Lord yan. Ha? Promotion comes from God. Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Nakabatay sa kumbaga pati yung paglago at pag-unlad ng inyong mga negosyo. Kay Lord din nakasalalay yan mga kapatid. Hindi yung magbubukas kayo kahit araw na pangsamba, araw na para kay Lord. Hindi 100% yan. Kundi sinasabi dito, pagka 100% ang pag-ibig at pagmamahal na inukol mo po sa Kanya, mapapasa atin ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya, sabihin na natin, hindi lang, pag sinabing biyaya mga kapatid, sabi po ng Efeso 6:24,
Ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoon Kristo ng pag-ibig na walang pagkasira siyang nawa. Ano pong biyaya ito? Ang biyaya na tinutukoy dito ay yung bang kamanghamanghang biyaya ng Diyos na ito ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. Yung tinatawag na grace, yung pong tinatawag na unmerited favor. Yung kanyang kapangyarihan na maging banal, ito ay hindi lamang isang magandang damdamin mula sa Diyos, kundi ito ang pinakamalaking pakinabang na maaari nating matanggap. Ito yung pagkakaroon ng lahat na ang Diyos ay tumutulong. Praise God. At nagpapagana sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya, hindi lamang niya tayo binibigyan, ngunit binabago din niya tayo sa pamamagitan ng kanyang hindi mapapantayang kapangyarihan. Yung biyayang ito na pinakamalaking pakinabang na matatanggap natin mula sa Diyos ay yung kanyang kapangyarihan sa pagbabago na tayo ay itugma sa larawan ni Jesus. Kung wala itong biyaya, mahirap para sa atin ang tumugma na kalarawan ni Jesus, but by His grace, it is possible because God gave it more grace to the humble who gave their love to God 100%. Mahirap para sa atin ang maging kawangis ni Kristo. Mahirap ang mabuhay sa katuwiran at kabanalan. But by God's grace, magagawa natin yan. Tutulungan niya tayo. Mapapasa atin ang grace na ito. The unmerited favor. Magkakaroon ka ng kakayahan. Kapatid, pagaganahin niya ang buhay natin. Babaguhin niya ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin at mga bagay na hindi mo maalis, tatanggalin niya yan. Yes, if we truly give our 100% love to God, His grace, yung kanyang biyaya, ay dadaloy sa iyo. Magagawa mo ang hindi mo kayang gawin. Praise God. Ako nga po, lahat ng aking bisyo ay nagawang alisin ng Panginoon. Hindi sa aking sariling lakas, but by God's grace. Sa biyaya ng Diyos, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Praise God. Yan, sabi po ni Sister Eldida, totoo po yung pastor. Amen, amen. Praise God, totoo daw po yun. Ha? At panghuli, sa pagbibigay natin ng 100% kung bakit dapat, ay upang mapasa atin ang pagpapala ng Diyos. Pagpapala. Kapatid, gusto mo ng pagpapala? Give your 100% love to God. Pagpapalain ka ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 2, 9 and 10. Anong sabi po rito? Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda. Pakinggan ninyo ha. Anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisi-ibig sa Kanya. So sa lahat ng umiibig sa Diyos, kapatid, mayroong inihanda ang Diyos sa atin, sa iyo. Hallelujah. Meron siyang nakalaan. Ngunit ang mga ito'y inihayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Diyos. So, inihanda ng Diyos ang mga bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya. Bagamat hindi tinukoy dito sa banal na kasulatan kung ano ang mga bagay na ito. Pero ang alam natin mula sa katangian ng Diyos na siya ay napakabuti at mapagmahal, ito ay mabubuting bagay. Mabubuting bagay. Yung inihanda niya, sigurado yun. Para sa kabutihan natin. Para sa ikagaganda ng takbo ng pamumuhay natin. Diba? Sabi ng Santiago 1:17, anong sabi dito?
Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Hallelujah! So, ang Diyos ay nagbibigay ng mabuti at perpektong mga regalo. Kaya't anuman ang mga bagay na ito, alam natin na ang mga ito ay mabuti at perpekto. Ultimately, they are blessings both here now and after Jesus' return. In short, God has many blessings for those who love Him 100%. Praise God! Hallelujah! We cannot, praise God, kapatid, we cannot outgive God when it comes to giving. Hindi mo mapapantayan ng Diyos. Hindi mo malalagpasan ng Diyos. Praise God. Kapag ka sigurado ka na 100% ibinigay mo ang pag-ibig mo sa Diyos, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos. Pagagandahin ng Diyos ang takbo ng pamumuhay mo. Pagagandahin ng Diyos ang takbo ng negosyo mo. Pagagandahin ng Diyos ang takbo ng karir mo. Pagagandahin ng Diyos ang takbo at kalalagayan ng kalusugan mo, ng katawan mo, when you give your 100% love to God. Yes, I know, mahal mo ang Diyos, pero gaano mo siya kamahal? Ano ang sukatan? Ano ang pamantayan mo? Na 100% ibinigay mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, masusukat mo ang pagmamahal mo sa Diyos kung nagagawa mo at natutupad mo ang mga pinakamaliit, kaliit-liitang utos na sinasabi niya sa banal na kasulatan. But, kung hindi mo ito nagagawa, kapatid, sa mga utos na sinasabi niya na gawin mo ay hindi mo nagagawa, masusukat ng Diyos ang iyong pag-ibig. Praise God. Di ba, mga kapatid? Nakita ninyo yung binatang mayaman? Praise God. Halos lahat nagawa na niya ang utos. Pero nung sabi sa kanya ng Panginoon, sinukat ng Panginoon ang kanyang pagsunod. Yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Meron pang kulang. One thing is lacking. Benta mo kayamanan mo. Ipamahagi mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Nalungkot ang binata dahil hindi niya maibigay ng 100% ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Tandaan ninyo mga kapatid, susukatin ng Diyos ang pag-ibig na ibinibigay natin sa Kanya kung ito ay 100%. Di ba nga, sabi ng Panginoon, why you call me Lord, but not doing my commandments? Bakit nyo ko tinatawag na Panginoon, pero hindi nyo naman sinusunod ang mga inuutos ko sa inyo? Kung baga, para sa isang paraphrase, pababawi natin ng Kasi yung pagsunod, pagmamahal nyo sasabihin ninyo, mahal nyo ko. Sinasabi ninyong mahal nyo ako, pero hindi naman ninyo tinutupad o ginagawa ang mga utos ko. Yan din ang katanungan sa atin ngayon ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahal mo ba ang Diyos? Kapatid, gaano ang sukat na ibinibigay mong pag-ibig sa Diyos? Praise God. Hallelujah. So, yan po ang ika-4. Bukas po, itutuloy ko po kung ano pa ang natitirang 2 hinihingi ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. So, yan po ipagpapatuloy natin sa araw po ng bukas.
At nawa po mga kapatid, napagpala po kayo sa ating pong mensahe about God is asking something of you. The way to a better life. Ito ang paraan, daan tungo sa maganda at maayos na pamumuhay. Ang wag nating pagkaitan ang Diyos sa anumang hinihingi niya sa atin. 4 na po yung ibinigay ko, mga kapatid. Tama po ba? Praise God. Hinihingi niya ang ating atensyon. Hinihingi niya ang ating pagsunod. Praise God. Ano pa yung yung isa na hinihingi ng Diyos sa atin? Bukod sa atensyon, bukod sa pagsunod, ano pa kapatid ang nais ng Diyos na ipagkaloob natin sa Kanya? Hallelujah. Hinihingi niya ang ano pa? Bukod sa pag-ibig, bukod sa atensyon, praise God, ang sabi po rito mga kapatid, ay ang puso natin ay hinihingi niya. Ayan, sabi ni Brother Lloyd, puso, atensyon, puso, pagsunod, and then pag-ibig o pagmamahal. Yan ang 4. Meron pa ho tayong natitirang 2 mga kapatid. At yan ay ating pong tatalakayin sa mga susunod pang araw na ito ng linggo upang sa gayon, bawat isa sa atin ay mapabuti at mapaayos ang takbo ng ating pamumuhay. Pagpalaan tayong lahat ng Panginoon Diyos at tayo po ngayon ay dala po sa ating pong mga prayer request. Ayan na po ang malakas na ulan, mga kapatid! Hallelujah! Ingat-ingat po kayo doon po sa mga binabahang lugar. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman. Glory! Alright, good morning po kay kapatid na Juliet Pepito Romo. Kumusta na po kapatid? Maayos na po ba ang kalusugan? Maayos na po ba ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, Praise God, hallelujah! Ngayon po, dadako po tayo sa ating mga prayer requests. Okay, padala na po ninyo, send na po ninyo ang inyong mga prayer requests. Ngayon na, sabi rito, ngayon na ang kasagutan, ngayon na ang kagalingan, ngayon na ang pagpapala. Titiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya'y walang mahirap. Kung ikaw ay lalapit. Ngayon na, pangako niya sa'yo. alright, sama natin sa panalangin si Sir Becky Garcia para po sa maayos na kidney. Praise God na siya'y pagalingin at patuloy po na pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ang kanyang kalusugan. Gayon din po, sama natin sa panalangin ang ating kapatid na sa kanyang kahilingan kay Jojo Robles na ang kanyang asawa na si Ginger at anak na si JP na may sakit ngayon ay pagalingin at pagpalain ng Diyos ng kalusugan at kay Raya, sa kahilingan po ni Sister Senny para kay Ryan Basalio na matawagan na siya sa trabaho. At atin din pong isasama sa panalangin ng ating kapatid na nagdiriwan ngayon ng kaarawan kay kapatid na Jennifer Labis. Bumabati sa iyo, Sister Chiki. Happy birthday daw po, Sister Jennifer Labis. At ganoon din po, praise God. At sama natin ang pasasalamat na ipinagkaloob na kagalingan sa anak na si Erica ni Sister Edeldida Biembiahe. Sarami rin natin ang kahilingan ni Sister Grace na magkaroon po ng trabaho, work from home. Yes, amen to that. Hallelujah. At kay Sister Rose na medyo tumaas ang sugar niya.
Praise God. Hallelujah. At bati din po, sama natin sa panalangin ang kaarawan ni Jeremiah, ni Pangilinan, anak po ni Sister Lily. Happy birthday sa iyo, Brother Jeremy Pangilinan. At ang buong kagalingan sa buong pamilya ng Robles at ganun din po, praise God, ang mother ni Meco Ballesteros, sama rin natin sa panalangin, ha? Praise God. Okay, purihin ang Diyos. So, sama rin po natin ang kahilingan po ni Sister Maria Teresa Pinky Painsan na ang kanilang kabuhayan na Old Wanzo Milk Tea sa poblasyon Makati at past vaccine ng family at relative niya sa US at magka-work din po sana siya. At yung pong QBC ni Ruby Rose at medical at eye test niya. Sama rin natin sa mga panalangin ng ating kapatid na sina Cielo Martinez na maging regular ang kanyang menstruation, allergy training to overcome all problems. Justin Canyasares, sinusitis, bone migraine and work. Rainier Mark Macob, mental conditions, ang maging produktibo po siya. At Edward and Isabel Canyasares sa lahat ng kanilang mga sickness. Patricia Gedang and Mark Macob na pagtibayin ng kanilang relasyon. Mark and Russell Riot, proteksyonan sa lahat ng tukso. At ganoon din kay Mick Manansala para sa kagalingan niya ng ovarian cancer stage 1. Princess Barquez, Vincent M. Magana, Lydia Menrique Magana, Frances Painsan and family. At ganoon din si John and Apple Magana and family, Mami Carmelita Hartsack, Go and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr. Sama rin natin si Becky Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Marilyn Estonactoc Foster, Brother Israel and Sister Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edison and Chiqui Nadia Zobrepenia and family, Layo and Marian Santos and family. Sama rin natin si kapatid na Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alfon and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Sister Marlene and Mario Soribio and family, Emil Dalipe. At ganoon din po si Elmer Dalipe, Marivic Dalipe at si JP. Ganoon din po si JP Dalipe, Mary Grace Umido Enriquez, Rayana Moreno de los Reyes, Rosel Painsan, Rosel Domingo, Rachel Painsan Robles, Helen Lopez and family, Richard Razon and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family. At ganoon din po si Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian and Rodel Costales, Rowena, Morgan, Connor and Ret Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Ariza, Liv Jun Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tambimbi Soribio, Ma'am Guadalupe Labis and family, Saluden Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Jan, Ronnie Atendido, Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagtakan and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama din natin itong mga kabuhayan, negosyo ng ating mga kapatid, ha. Ito pong MCB Coffee Shop, Drop Shot Burger, Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Skyhawk GPS, Reblick Internet Service, Mobile Device Integrated GPS Services, Quizkit Enterprises, Better Runs Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo, Accounting firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plum, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pa, Sophie's Boutique House Rental ni Nanay Leti, Sister Lori, Sister Remy, at ganun din po yung kay Sister Lily, at ganun din po yung kay Sister Lisa Domingo na bed spacing, at yung pong condominium nila Sister Apple, ha? Praise God. Hallelujah. Okay po, salamat po. Medyo umuulan po kasi ngayon no? Kaya nagkakaroon tayo ng konting technical problem. So, kasama rin natin sa prayer yung pong pamilya ni Kuya Dodong ni Brother Louie. Yung pamilya dahil pumanaw na po yung kanyang si Kuya Dodong niya. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. At sama rin natin si Maria Regina, Shelly Painsan Balestero, sa masakit na balakang na matagal nang tinitiis. At ganoon din po ang comfort and wisdom para kay Marie Corazon Painsan sa kanyang problema. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Healing for Cristeta Balesteros. At ganoon din po yung mga kahilingan ni Bernadette Cortez para po sa kanilang Pure Well Water Refilling Station at kainan. Hallelujah. Purihin ang Diyos at maging instrument at blessing si Kenneth Maglaya sa Cortez family and friends po.
Alright, tayo po'y dudulog at lalapit ngayon sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaginhawa. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na amin pong tinalakay, pinagsalusaluhan, sapagkat ngayong araw na ito, Panginoon Diyos, muli ay mararanasan po namin ang taglay na kapangyarihan po namin, ng kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sapagkat sa araw na ito, kami, O Diyos, ay iyo pong sinamahan at patuloy na ipinaunawa sa amin ang mga kapahayagan mo para sa buhay ng bawat isa na nanonood at nakikinig ngayon. Narinig po ninyo, Ama, ang lahat ng mga pangalang aking nabanggit, O Diyos, anuman ang kanilang mga pangangailangan, anuman ang kanilang mga kahilingan, ito ay amin pong itinataas at idinudulog sa iyong banal na trono. Sinasaway po namin ang lahat ng uri ng mga sakit at mga karamdaman. Maaring, O Diyos, sila po ay mayroon pong dinadalang cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lord, may mga suliranin sa kanilang mga puso, lumalaki, may butas, may bara ang kanilang mga ugat, at maging yung mga tinamaan ng COVID, anumang uri ng variant ang kanilang COVID na pinagdadaanan, ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong sinasaway at inaangkin po namin ang iyong mahimalang pagkilos sa kanilang mga kalusugan. Sila, O Diyos, na mayroong nararamdamang iba't ibang kirot at iba't ibang sakit sa kanilang mga katawan, O God, pagpalain po ninyo ang bawat bahagi ng kanilang mga katawan, bigyan nyo po ng kalakasan, bigyan nyo po ng patuloy na kaginhawaan ng kanilang mga pakiramdam, yung may mga suliranin sa kanilang kidney, O God. Lord, you are our God who restored everything in our life, even in our body, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming God of restoration. Lord, kami naniniwala na ang iyong himala ay dadaloy sa bawat isa na mayroong dinadalang mabibigat na mga karamdaman. O God, maging yung may mga suliranin sa kanilang mga sugar, O God, na mga diabetic problem, Panginoon Diyos, maging yung may mga mental condition, O God, bigyan niyo po sila ng kapanatagan, ng kapayapaan. O God, ngayong umagang ito, Lord, ingatan po ninyo yung mga kapatid namin na mga nagdadalang tao, maisilang nila ng normal ang kanilang mga anak na dinadala sa kanilang mga sinapupunan. Maging yung mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, patuloy mo, O Diyos, na sila ay patuloy na pagpalain, Panginoon Diyos, sa kanila pong mga kaarawan at marami pang taon ang patuloy na dumarating sa kanilang kaarawan, Panginoon Diyos. Marami pang taon na punong-puno ng pagpapala at biyaya. Salamat po, O Diyos, dinadakila at pinupuri ka namin, Ama, dahil ikaw ang Diyos na nagpapala ng kanilang mga kabuhayan, ng kanilang mga negosyo, Panginoon Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito sa iyong kabutihan. Salamat, pinagpala mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kabuhayan. Salamat po, Diyos, sa mga patuloy na pagpapala mo na nararanasan ng bawat isang nananalig at nagbibigay ng 100% pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Ang lahat ng ipinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah! 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 Praise God! Alright, Brother Don, baka sa iyo lang may problema dahil sa iba ay okay naman daw po. Loud and clear. Baka sa iyo, sa signal mo, kapatid, meron po na problema sa iyong signal. Yung iba daw po ay loud and clear ang dating sa kanila. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Alright, update po tayo sa ating pong project about our sound system na powered monitor speaker natin. Nasa 19,000 na po. Praise God, hallelujah. Ang ating collectible para mabili na po, ibig sabihin, meron na tayong 1 monitor. Meron na tayong 1 power monitored speaker na mabibili. Praise God. Isa na lang po ang kailangan, mga kapatid, at doon sa mga nais na doon po sa mga nais na tumulong at magpadala ng kanilang mga
tulong para po sa powered monitor para pagdating ng ating anibersaryo sa October 10, maganda na po ang ating sound system, ha? Praise God. Kaya nga po mga kapatid, ipadala nyo lamang po sa ating pong GCash account ang inyo pong nais na itulong para po mabili natin ang instrumentong ito, ang sound system na ito. Hallelujah. Salamat sa patuloy na nagpapadala ng kanilang tulong, ng kanilang ayuda, pagpapala at biyaya. Maraming salamat po. Sa mundo na ito ay wala. Bukas po mga kapatid, dalawa pa ho ang ating tatalakayin mga kapatid, kaya antabayanan po ninyo ang karugtong na mensahe po ng ating pong paksa at napaka-importante nito dahil dito nakasalalay ang ang ikagaganda ng takbo ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos! Happy birthday sa lahat ng ating mga kapatid na mga nagdiriwang ng kanilang karawan. Ha? Praise God. Purihin ang Diyos kay kapatid na Jennifer Labis. Happy birthday sa iyo kapatid. Glory to God. Tita, tulong na inaasahan. Salamat din po, Brother Don Manuel. Hallelujah. Praise God. Kumusta po kay Doktora, ha? Maraming salamat din po kay kapatid na Apple Pinsan ng US of A. Ganon din po kay Sister Marilo Quinto. Kailan pa ba ito matatapos? Happy birthday din po kay Jeremy Pangilinan. Praise God. Happy birthday. Sige po, padala na po ninyo inyong mga pagbati dyan. Sa lahat ng mga nagse-celebrate ng wedding anniversary. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga selebrasyon ng pagsasama ninyo, ha? Maraming salamat din po, Brother Louie. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Pagpalain din po kayo, Sister Neng, ang iyong pamilya, ha? Ang iyong buong sambahayan. Laging forever ang kanyang. Ingat po doon sa mga binabahang lugar, ha? Praise God. Ingat po kayo dahil tayo may bagyo ngayon, ha? Maraming salamat din po, Sister Rosemary. Stay safe din po. Kung wala rin lang gagawin, wag na hong gumalan. Maulan po mga kapatid. Stay na lang tayo sa bahay, ha? Salamat din po kapatid na Jojo Robles ng Baras Rizal. Alright, shout out po kay Mama Chi at kay Mami Lourdes Tan sa inyong magkapatid, ha. Praise God, maayos at bumuti na raw ang BP niya. Sa karamdaman. Magandang umaga kapatid na Alice Dazer Dorano. Salamat sa inyong mga pagkikinig at sa inyong pagsama sa atin sa ating programa. Sa lahat ng mga nag-share ng program, salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang inyong ginawa ngayong umagang ito, ang ating mga paglilingkod na ginawa sa Kanya. Sa langit lang tayo mayroon forever. Salamat din po kapatid na Eldida at kapatid na Rosario Tasibit. Sa mundo na ito ay wala. Salamat din po Maring Becky Garcia at kay kapatid na Zenny Ilescas.
Hindi na matuloy-tuloy ang pagpunta mo sa church, ha, Sister Zenia. Praise God, hallelujah. Kailan ka ba dadalaw sa amin sa church, Sister Zeni Ilyaskas? Syukran, syukran. Hallelujah. Aloy, kay sarap matulog dahil malakas ang ulan. Para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking Alright, sa saliw po ng tugtuging ito, ang inyong lingkod muli ay pansamantalang magpapaalam at magkita-kita po tayo muli sa araw po ng bukas sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod, Pastor Tony Rodeo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na laging sa inyo yung nag-iiwan ng mga salitang magpapalakas sa atin na tayo'y huwag mag-atubiling lumapit palagi sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng awat abag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible! Syukran Matar Katir! Malakas ang ulan! Thank you in Arabic ang syukran, sabi ni Brother Israel! gulo ang isip, di malaman ang gagawin. Alright, sumaatin at maghari ang pag-ibig ng Diyos sa ating buong sambayan at ang kanyang pagliligtas ay laging babaunin sa bawat lugar na inyong pupuntahan at ang kanyang banal na presensya isa sa atin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan. Sumaatin panawa ang kanyang biyaya at pagpapala at patuloy po tayong maging ligtas, maging malakas at malusog at purihin ng Diyos sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah! Maayong bugtong sa inyong lahat. Igsoon ko! Hallelujah! Praise the name of the Lord our God. Welcome po and thank you po sa Grace Paisan. Bye-bye!